palibasa ang pag-uusapan po natin itong tungkol sa robbery and theft. Ano ba, attorney, ang pagkakaiba nitong dalawang ito according sa revised penal code ng Pilipinas? Attorney Clarence. Una po, pag-usapan po muna natin kung ano po ang pagkakapareha. Ang pagkakapareha po nito ay una ay pagkuha ng personal na gamit ng ibang tao na meron kang intensyon na mag-gain mula dito. Ngayon, mula po dito, pwede na natin makita anong pinagkaiba nito. Pag ang usapan po natin ay theft, ang pagkuha po ng gamit ay wala pong paggamit ng dahas, pananakot, wala pong gamit ng use of force, threat, or intimidation sa tao o dun po sa bagay. Pag ito po ay robbery, andito na po pumapasok ang element po ng paggamit po ng force, threat, and intimidation po doon sa gamit, sa bagay o sa tao. Yun po ang pinagkaiba po. Okay po, yun. And dito, Attorney Clarence, maitanong ko na din, attorney, doon na tayo, attorney, sa parusa, or sa tawag nito, sa penalty. Ano ba, attorney, ang penalty dito sa robbery and theft? O baka kasi isipin ng iba, ay magaan lang naman ito eh. Ano, attorney, yung penalty dito, attorney? Ang penalty po sa theft po, nagre-range po siya sa prison mayor to arresto. Arresto mayor po ang pinakamababa, depende po sa value ng ninakaw. At ang maximum penalty po na pwede impose po ay prison mayor sa theft. Sa robbery naman po, depende po sa sirkumstansya po ng krimen na nangyari. Kung mas mabigat po ang magiging penalty kung may kasama pong namatay, pinatay, nasaktan, o ginahasa. Okay po, yun. And dito, attorney, may isa pa akong terminology na na-encounter. Yung qualified theft. Ano naman ang ibig sabihin nun, attorney? Ang qualified theft po, ang pinagkaiba po niya sa theft ay ito na po ang elemento po ng tinatawag na abuse of trust and confidence. So, kung ang isang tao po ay pinagkakatiwalaan at siya po ay may access kunwari sa pera at pondo ng isang kumpanya. Kunwari po siya po ay cashier at siya po ang nagmamahala po yung disbursing officer. At ang pera po ay kanyang kinuha, mas mabigat po ang kaso po sa kanya. Qualified theft po. Bakit? Kasi dito po pumapasok yung abuse of trust and confidence. Bakit? Pinagkatiwalaan ka sa mga bagay na yan at dahil sa tiwalang yun, kaya mo nagawang manakuha yun. Kumbaga, inabuso mo yung pagtitiwala sa'yo. Yung po ang pinagkaiba po ng simple theft sa qualified theft. Yung pong konsepto po ng may abuse of trust and confidence po na elemento. Pagka pala, attorney, kumbaga may tiwala ka dun sa tao, tapos parang, kumbaga dahil sa tiwala, nagnakaw siya. Halimbawa, katulong, attorney. Siyempre, katiwala yan sa bahay. Tapos nagnakaw, qualified theft yun, attorney. Opo, kasi kadalasan po, nagiging qualified theft po ang kaso kung ang isang kasambahay po, lalo na po kung matagal na po na kasambahay, natukso, may kinuha pong gamit o bagay mula po sa employer niya, pumapasok po to as qualified theft. Bakit? Kasi pinagkakatiwalaan kayo, andun yung elemento ng pagtitiwala sa iyo eh. Hindi ka naman makakapasok sa loob ng pamamahay ng iyong employer kung hindi ka pinagkakatiwalaan yan. Hindi mo mapapasok yung mga kwarto-kwarto niyan upang linisin kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng employer mo. Opo. And ito pa, attorney, para lang malinaw ulit sa ating mga audience, ano naman ang pagkakaiba nito, attorney, nitong theft and then ng robbery sa estapa? Kasi parang pag nanakaw din yun, attorney. Ano po ang pagkakaiba naman nito, attorney? Pag usapang estafa naman po, ito po ay may usapang panloloko po. Kumbaga, kaya ka nagbigay ng pera, kaya ka bigay ng gamit do sa tao dahil ikaw ay niloko at pinaniwala niya sa mga bagay-bagay. Kumbaga po, yung kusang loob mong binigay yung pera dahil sa pangako sa'yo na ikaw ay kikita o dahil sa panloloko na sinabi sa'yo na pinaniwalaan mo. Pag sinabing theft or robbery po, walang usapan dito. Kinuha mo lang basta-basta yung gamit. Yung pang may pinakapagkakaiba po ng mga ito. Opo, kumbaga dito pala, attorney, sa estapa, pinangakuan ka. Siyempre, magkakaroon ka ng consent ngayon
tapos niloko ka. Opo, Yan, opo, ganun. yun po ang estafa po. Opo, yun. So, naintindihan na natin. Ngayon dito tayo, attorney, sa sa mga situational na tayo, attorney, tanong. Ito, pinadala ito, attorney, ng mga kabombo natin, yung mga nakikinig din sa atin. Una kong tanong, attorney, ito, maiano ko lang, paano, attorney, yung sabi kasi ng iba, piso lang naman yung ninakaw ko eh. Ay, kapirasong papel lang naman yung ninakaw ko sa kanya. Baka naman ligtas na ako sa robbery and theft. Paano yun, attorney? Tandaan po natin, ang pinaparasahan po ng batas dito, yung pong criminal intent mo na kumuha ng gamit na hindi sa'yo. So regardless po, kahit na po ba sabihin na valueless po, maliit lang yung halaga, the mere fact po na kinuha mo yung bagay na yon na may intention ka na gamitin to para sa iyong pansariling interes po, kayo po ay liable na po. Hindi naman po to, kumbaga ang logic po ng batas dito ay i-deter po na magkaroon po ng peace and order na huwag pong basta-basta kukuha ng gamit na hindi sa atin po, kundi magkakaroon po talaga ng kaguluhan po. Kumbaga, enforcement po ng peace and order po ang purpose ng batas natin sa revised penal code po. Okay. So, ibig sabihin pala, attorney, it doesn't matter na kahit gaano pa yan ka walang kwenta, kahit katiting lang yan na gamit, basta hindi sa'yo, kinuha mo, pag nanakaw na yon, robbery or Opo. theft na yon, attorney. Opo, And ito depende po sa circumstansya po ng pagkuha. Opo, yun. Okay, very well said, attorney. And ito pa, attorney. Ito kasi tanong din ito, attorney, ng ina. Halimbawa, niya ako, nakakita ako ng pitaka sa kalsada. Nakapulot ako ng pitaka sa kalsada. May laman na pera, syempre. Pinagbigay, alam ko naman. Pero tinago ko yung pera sa loob. Kinip ko talaga. Theft ba yun, attorney? O hindi naman yun maibibilang na theft? Or, attorney, yung pagnanakaw po ba yun o hindi? Pag nanakaw na po yun. Kasi po, kahit na po sinoli nyo yung wallet, pero kinuha mo yung pera, may intent to gain na po sa part mo. So ano po ba ang definition ng batas? Pagkuha ng gamit na hindi sa'yo, na may intention ka na makikinabang ka. So, kahit po na magandang intention mo, sinoli mo yung wallet, yung mga IDs, yung mga importanteng dokumento dun, pero the mere fact po na kinuha mo yung laman, bawal na po yung pagnanakaw na po yun. Opo. Yun. So, sinuli pero parang kinip pa yung pera pag nanakaw na rin. Pero paano, attorney, kung hindi niya sinuli, talagang siya lang yung nakakaalam, kinip niya pa rin. Yun ba, attorney, pag nanakaw pa rin yun? Pag nanakaw po yan, at bali po sa civil code po natin, sa ganyan po, pag may bagay po na yung nakuha, mandato po na ibigay po natin to sa kapulisan. At maghihintay po tayo ng certain months po kung kailan po pwede na po itong wala pong kumuha despite po nagbigay, kung di po nagkakamali, parang 6 months po ang iintayin na may mag-claim noon. Pag wala po nag-claim sa loob ng 6 months, yung pong sino nag-report doon, pwede na po ibigay sa kanya. Kumbaga po, nag-comply ka na, walang kumuha. So, sa'yo na yon. Pero yung tipong napulot mo yung wallet, hindi mo binigay sa pulisya, upang i-comply na pag alam kung kanino nawawala, binulsa mo kagad, yun po ay theft na po pag nanakaw po yun. Opo, yun. Ang rason naman kasi dyan, attorney, ng iba, kung ibibigay ko to sa kanila, baka sila yung magnakaw nito. Di hindi ko na napakinabangan. Di ako na lang mag-keep. Paano yun, attorney? Kumbaga po, mas mabuti na po na tayo po ay sumusunod sa batas. Hindi naman po natin makokontrol kung anong pag-iisip ng tao po sa ating kapulisan. Pero naniniwala naman po ako na maayos po ang ating kapulisan. Maaring may ilan po na bugok, pero hindi naman po lahat ay bugok. Kumbaga may marangal po at tapat pa rin po mga kapulisan po natin. Opo, yun. And eto pa, attorney, isa pang situational. Halimbawa, may isang grupo. Yung isang grupo ay pumasok sa bahay para magnakaw. Tapos may naiwan yung isa sa baba, sabi niya, yung parang lookout siya. Sabi niya, ay, pag nagkakasuhan, sila lang naman ang makakasuhan kasi sila yung umakyat doon. Ako, dito lang naman ako sa baba, lookout lang naman ako eh. So wala akong kinalaman dyan. Tama ba yun, attorney? Hindi po. Sa sitwasyon niya, sinasabi niyo po, based po sa facts na situation na lang yun po, sa ilalim po ng revised penal code, may tinatawag pong conspiracy. Ano ba tong conspiracy?
The act of one is the act of all. So, regardless po na hindi ka naman kasama doon sa actual na pumasok, umakyat, nagnakaw, pero ikaw ay kasabwat po dahil ikaw ang lookout. Kumbaga, yung criminal intent nyo po ay iisa. So, kahit na hindi ka kasama doon sa loob na umakyat, na nagnakaw, pag nagkahulihan po, pare-pareho kayo ng responsibilidad. Pare-pareho po yung guilty ng iisang offense. Okay po, yun. At least naliwanagan tayo doon. Pero ito pa, attorney, isa pang situational question. Halimbawa, pumasok yung isang magnanakaw sa isang bahay habang walang tao at kumuha po ng, halimbawa, ng laptop. And bago siya makalabas, dumating po yung may-ari. And syempre, tinutukan niya po o tinutukan nung magnanakaw ng kutsilyo yung may-ari para makatakas. Sabi niya, patakasin mo ko, kundi sasaksakin kita. Yun ba, attorney, ay theft? O kumbaga robbery na ito, attorney? Based po sa dinidiscuss yung information, maaari na po itong pumasok as robbery. Bakit? Kasi tinutukan mo yung may-ari ng bahay upang ikaw ay makaalis, upang ma-consummate mo yung pagnanakaw mo. So, papasok na po siya as a element of robbery na po kasi may pagbabantaan na sa buhay para po matuloy mo yung yung intention mong magnakaw. Opo, iyon. And ito pa, attorney, tungkol naman ito, attorney, sa mga empleyado. Halimbawa, may dalawang empleyado sa isang bodega. Ang isa ay cashier, may hawak ng pera ng kumpanya. And yung isa naman ay janitor na kumuha po ng pera sa drawer ng cashier nang walang tao. Dito ba, attorney, pareha silang masasampahan ng qualified theft? O magkaiba yung kasong ipapataw sa kanila, attorney? Assuming po na wala namang plano sila, yung pong cashier po, maaring hindi makasuhan ng theft. Assuming po na wala silang pagpaplano, individual. Nagkataon lang na sinamantala ng janitor na nagnakaw siya. Yung janitor po, since di naman po siya pinagkakatiwalaan, regular theft lang po ang magiging kaso niya po. Pero kung bawa po, kasabwat po yung cashier, planuhan nila, sinabihan yung janitor na, gantong oras, lalabas ako, mag-iihi ako kunwari, magyoyosi ako. Iiwanan kong bukas yan para mapunta mo, makuha mo. O pag nakuha mo yung pera, hati tayo. Ibang elemento na po to. Yan na papapasok, may conspiracy, qualified theft pa mangyayari. Bakit? Yung cashier po kasi, siya po yung may hawak, custody ng pera. Siya yung pinagkakatiwalaan ng kumpanya. So, yung pong element po na abuse of trust and confidence po, dyan po papasok. Okay po, yun. And eto pa, attorney, mga ilang tanong na lang, attorney, bago ko ipasa kay Bombo Kim yung pagtatanong. Paano, attorney, kung sabihin ng iba na, ay, kaya ko lang naman yan ninakaw kasi in the first place, sa akin naman talaga yan, kinuha mo lang. Kaya ngayon, kinukuha ko din sa'yo, ninanakaw ko din. Tama ba yung ganong katwiran, attorney? Hindi po, kasi ang pinoprotektahan po ng batas, ang presumption po kasi kung ikaw may hawak, ikaw may ari. So pag ganyan po na kailangan po daan sa proseso. Tandaan po natin, hindi po natin pwedeng ilagay ang batas, ang pag-execute ng batas sa sarili nating kamay. May mga proseso po, may mga kailangan po tayong gawin. Kasi kung ganun po mangyayari, o di wild wild west po tayo, pag yung konting hinala lang po, gulo na po. Opo, yun. So, importante pa rin talaga, attorney, na daanin sa tamang proseso. Pero ito, Opo. attorney, ito pa. Paano kung sabihin ng iba, attorney, na, oy, ninakaw ko to, pero binalik ko naman sa kanya. Ninakaw ko tong bagay na to, pero binalik ko naman sa kanya. Baka naman exempted na ako sa robbery or Hindi theft, po. attorney. Ang sabi po ng Supreme Court sa ganyan, the moment po na makuha, matake possession po yung gamit, consummated na po yung theft. So, kung bawa po, sa opisina nyo po, yung pong, sabihin po natin na mamahaling cellphone nung kasama nyo, binulsa nyo, pero hindi kayo nakalabas ng kwarto, nahuli kaagad kayo. Consummated na po yun. Kasi ang sabi po na Supreme Court sa ganyan, the moment na mag-take control ka, kahit hindi ka makalabas, the moment na nasa possession mo na, take control mo na, consummated na po yun. Opo. So, hindi na mahalaga, attorney, kung ibalik mo pa. Basta nakinabang ka, theft na yun. Opo, kumbaga, yung intent to gain mo po, nandun yung intent to gain mo, pasok na po yan.
Okay po. Eto attorney, last na lang bago ko ilipat kay Bombo Kim. Halimbawa, ito yung tungkol attorney sa puno, may bunga. Halimbawa yung kapitbahay may tanim na puno, yung bunga nahulog sa bakuran nyo, kinuha mo. Ano yun, theft na ba yun attorney or hindi pa naman? Ay, hindi na attorney? po. Hindi na po. Nahulog na po sa property mo eh. Hindi mo naman pinitas eh. Nahulog na eh. Hindi na po theft yun. Okay po, yun. Sige, attorney, ilipat ko naman kay Bombo Kim ang chance para po magtanong sa inyo. Bombo Kim? Ayan po, good morning ulit attorney. Welcome po ulit sa programa and thank you po sa pagtanggap nitong panayam sa oras na ito. Siguro sir, matanong ko lang po attorney Clarence, may mga nabanggit na po tayo, qualified, regular theft, robbery. Pwede po ba natin ma-summarize ano po ba yung kumbaga certain degrees of theft and the robbery and paano po makakwalify ang isang krimen ng pagnanakaw po sa kada isa? Ang pag sinabi po kasing qualified theft po, isa lang po kailangan tandaan niya po, ang elemento po na may abuse of trust and confidence. Kung wala pong abuse of trust and confidence po, ito po ay regular theft lang po. Para po ma-qualify natin kung ito po ay theft or robbery, ang kailangan lang po natin tandaan palagi po is kung nagkaroon po ba ng paggamit ng force, threat, or intimidation po sa tao o sa gamit. So, sa madaling salita po, bawa, bukas na bintana, nakita po ng tao yung wallet. Walang rehas, bukas yung bintana, sinungkit niya, pinasok niya ang kamay niya, kinuha niya, umalis siya. Yun po ay regular theft. Pero kung halimbawa po, yung bintana po ay may rehas, at para po makuha niya, hindi niya abot, binarsan niya po, binaksan niya yung space po, nagyan niya ng space para mas mapasok niya yung kamay niya po, gumamit na po ng force laban sa gamit po, yun po ay robbery na po. Ayun, thank you very much attorney. Siguro may tanong din po ako attorney kasi kadalasan may mga nababasa tayo na konting situation lang na parte ng araw-araw natin ng pamumuhay qualified na po pala sa pagnanakaw. And to confirm siguro attorney, hingin ko rin yung mo niya dito. Kumbaga ang tawag diyan answer kasi parang may nabasa ako attorney na yung simpleng paghiram ng walang paalam ng isang bagay like ballpen na may-ari tapos kinuha mo without without asking it first na pwede ko bang magamit is sabi daw pwedeng uri na daw yun ng pagnanakaw. And aside from that attorney, ano po ba yung mga common habits or practices natin na akala natin normal yun pala pwedeng mag-qualify sa pagnanakaw? Ang pinaka-basic po dyan na parang pang-araw-araw po na parang paalala na rin po natin sa ating mga taga-subaybay po, pag may napulot po tayong wallet, tapos po, binulasan na kagad, hindi po natin ginaan sa proseso, yun po ay pagnanakaw na po. So, yun po yung pinaka-importante na every time po na may mapupulot po tayong mga wallet or kabawa po, any of value, mga cellphones, yun po yung mga usual na nahuhulog na naiiwanan in public places, kailangan po natin ipagbigay alam po to sa mga otoridad. At may proseso po na pagdadaanan po, hindi po natin pwedeng basta-basta angkinin po na ito, hindi po pwede yung kasabihan po na finders keepers, mali po yun. Ito attorney, may tanong din po ako. Ito po bang pagnanakaw, may years of prescription din po ba or something na hinihintay na ay dapat maisampa mo lang or kumbaga effective lang itong kaso within a year or certain period? Then otherwise, kung mag-lapse na ito o hindi mo na pwedeng mahabol yung kaso. Sa kaso po ng theft or robbery, ano po yung ganong prescription? Sa batas po, may mga prescription po lahat ng mga offenses po. Under po sa Revised Penal Code, ang prescription ng robbery po and theft, kung di po ako may prescription po hindi ko lang po maalala yung specific po ng years, pero lahat po ng offenses po ay may prescription po. Ito sir, siguro second to last question ko na lang po kasi 'di ba may mga may mga report and police na kumbaga positively ina-identify yung isang ninakaw na property o gamit sa kumbaga tirahan ng isang magnanakaw. With that sir, kumbaga attorney, kailangan ba talaga na required yung search warrant o may exception sila para po mapasok yung bahay and identify na yung isang gamit doon ay pag-aari ng kanyang supposedly ninakawan? Tandaan po natin palagi na
may limitasyon po ang kapangyarihan ng Estado po sa pangingialam sa bawat Pilipino. Kahit na po yan ay kilalang kriminal, kailangan pa rin po natin respetuhin ang kanyang constitutional rights. So, sa senaryo po na sinasabi nyo, kung wala pong search warrant na inisyu po ang korte, hindi po pwedeng basta-basta pasukin po ang bahay po ng isang suspected na magnanakaw. Kung nahuli po siya sa akto, doon lang po sa immediate control and vicinity niya po, ang pwede lang po na ma-admit po laban sa kanya. Pero hindi na po pwedeng pasukin ng bahay niya dahil po kahit na po sabihin natin na kriminal yan, salot po sa lipunan, sa ilalim po ng batas, ay una po, may presumption of innocence po, at pangalawa po, lahat po tayo ay may pantay-pantay na karapatan po under po sa saligang batas. Ito po, Attorney Clarence, last question ko na lang po. Ito po in terms of, kumbaga, positive identification of a certain item na identified as ninakaw. Ano po ba yung elements na kinakailangang i-establish dun sa gamit na yon para po mapatunayan na talaga po siyang ninakaw ng isang suspect? Usually naman po pag ganyan, may marking, kumbaga, may mga distinguishing marks po, masasabi ng may-ari kung ano yung mga, kumbaga kung ikaw may-ari po, alam mo yung gamit mo, kung bawa, kung sasakyan yan, andyan yung serial number, nasa yung papel. Kung cellphone naman yan, usually naman po nakalock yan, ikaw nakakaalam ng passcode. Mga ganong bagay po ba? With that, Attorney, maraming salamat po. Ibabalik ko na po kay Bombo Kier ang mga pagtatanong. Opo. Balik sa akin, attorney, meron pa ako, attorney, mga ilang katanungan na lang po. Attorney, ito, paano kung halimbawa ganito yung sitwasyon? Paano kung halimbawa mga untouchable yung yung mga ninanakaw? Ninakawan mo ko ng karapatan sa ganitong bagay. Yung iba ninakawan ng halik. Yun ba, attorney? Consider ba yun as step, attorney? Hindi po. Iba na po yan. Kung ibang krimen na po na ang nagawa, pambawa, ninakawan mo ng halik, hindi po theft yan. Papasok po yan sa unjust vexation. Or maaari din po na sexual harassment po, depende po sa sitwasyon. Pero definitely po, hindi po yan papasok sa theft. Opo, iyon. Okay. At least malinaw. Pero dito, attorney, ito pa. Paano kung halimbawa, attorney, ang ninakawan, asawa mo? Halimbawa, asawa mo, ninakawan mo. Or kung hindi, kapatid mo, ninakawan mo. Or kung hindi, nanay mo, magulang mo, ninakawan mo. Yun ba, attorney, kakasuhan ka doon ng theft? Under po sa revised penal code, may mga certain relationships po na hindi pwedeng kasuhan ng theft. Kasi ang logic po ng revised penal code dun is trying to keep the sanctity of the family home. So katulad po ng scenario na sinabi niyo po, may mga instances po, may mga degree of relationships po na pag ginawa mo doon, ay hindi po sakop ng wala pong liability for theft. Kasi po, ang purpose nga ng batas doon is within the family matter yan, hanggat maaari, ayaw po ng batas na masira yung pamilya. Okay po. Pero paano, attorney, kung halimbawa halimbawa magjowa pa lang, girlfriend, boyfriend, or magka-live-in, hindi naman sila mag-asawa, nagnakawan, yun ba, attorney, papasok na yun sa theft, attorney? Sa opinion ko pa, papasok po yan for qualified theft. As long as hindi kayo kasal, mag-live-in na kayo. Bakit? Kasi andun na po yung abuse of trust and confidence eh. Kumbaga, pinagkakatiwalaan kita sa mga gamit ko dahil nagsasama tayo sa isang bubong. Ando po yung elemento ng ng abuse of trust and confidence. So, para sa akin, papasok po yun under qualified theft. Opo. And paano, attorney, kung halimbawa yung nagnakaw ay may sakit sa pag-iisip, may mental disorder? Paano yun, attorney? Kakasuhan pa ba yun ng theft or robbery, attorney? Depende po. Kung ginawa niya yung offense po, talagang wala siya sa tamang pag-iisip, wala po siyang criminal liability. Pero, kung nung ginawa niya po yung offense at maayos sa pag-iisip niya, tapos parang inaano lang po na nagsisira-siraan ng ulo, kailangan po patunayan talaga na sira ang ulo niya para po ma-exempt siya sa criminal liability. Opo. And ito, attorney, balikan ko lang yung yung sinabi kanina, yung tanong kanina ni Bombo Kim, attorney. Halimbawa sa school or sa office, halimbawa si student A, hypothetical case, attorney, halimbawa itong si student A, nag-CR, iniwan niya yung ballpen niya sa lapag. Ako naman nagsusulat, tapos eksakto, nawala ng tinta yung ballpen ko. Nakita ko yung ballpen niya, iniwan niya, tapos ginamit ko.
Tapos natapos ko na yung aking sulatin, attorney, hindi pa siya nakakabalik. Binalik ko na yung kanyang ballpen na para bang walang nangyari. Pagbalik niya, andyan yung ballpen niya, parang walang nangyari. Doon ba, attorney, meron ng krimen doon, Attorney Clarence? Based po sa sinabi niyo, wala naman po ako nakikita na intent to gain on your part na kinuha. Kumbaga, ginamit niyo lang. Wala naman inano. So, in the absence of any intent to gain on your part po, para po sa akin, hindi na siya parang negligible po yung para sabihing theft or Kumbaga, napaka petty matter para sabihin natin na natin, ipasok for theft. Although, ginamit mo, pinakialaman mo, parang napaka-petty po para sabihin natin na theft, ipasok for theft to. Okay po. And ito, attorney, mga second to the last question na lang, attorney. Kayo, attorney, as a lawyer, paano kung halimbawa, attorney, yung client nyo, yung kaso ay robbery or theft, inamin niya po sa inyo na talagang siya yung suspect sa pagnanakaw? Paano yan, attorney? I-defend nyo pa rin ba yun, Attorney Clarence? Bilang abogado po, kailangan po namin gawin yung trabaho namin na idepensa ang kliyente. O kahit pag umamin po talaga siyang nagnakaw po, sa ilalim po ng batas, may karapatan pa rin po siya na kumuha ng serbisyo ng abogado. Yung po dinisclose po niyang yon, hindi ko po pwedeng gamitin sa kanya, laban sa kanya sa korte. And the most po na magagawa, ethical na gagawin po, is kausapin yung kliyente na umamin ka na lang para mapababa ang sentensya mo. Okay po. Okay po. Pero di ba parang yun, attorney, parang nakakakonsensya sa sa part natin, Attorney Clarence? Kumbaga bilang abogado po, magkahiwalay po yung personal at moral na objective ko po sa ginagawa ko po. Kumbaga, as long as within the legal and ethical manner po na sinasaad ng ethical standards po para sa mga abogado, kailangan ko pong gawin ang trabaho ko po. Kailangan ko po ibigay ang tamang pagrepresentasyon po sa kliyente lumapit sa akin, regardless po kung ano po ang aking personal and moral perspective sa kanya. Po, yun. Okay. So, very well said, attorney. And ito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, attorney, ano na lang ang inyong mabibigay na legal advice doon siguro sa mga mag-i-intend, sana wala naman na magnakaw, and sa mga nakakommit nito, attorney, or sa mga nanonood sa atin para hindi ito makumit itong ganitong uri ng krimen, Attorney Clarence? Simple lang po. Laging sinasabi po ng ating mga magulang na ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. Maging matapat lang po tayo sa ating sarili at sa ating kapwa-tao, maiiwasan po natin to. Kasi ang kailangan po dito habang bata pa lang po, atin pong ibulat sa katotohanan po na dapat laging maging matapat. Huwag magsisinungaling dahil pag ikaw po ay sinungaling, sigurado magpo-progress ka sa pagiging magnanakaw.